Nakaranas ng nakakatakot na gabi ang mga taga-Kyiv at lumalabas na ang mas marami pang detalye tungkol sa tusong pag-atake ng Russia sa mapayapang Kyiv noong gabi ng Mayo 24. Ipinagmamalaki ng Russia ang sinasabing matagumpay na pagtama gamit ang misail na Oreshnik sa isang paliparan sa reyon ng Kiev. Na sa totoo lang ay isa lamang kooperatiba ng mga garahe kung saan ang missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong rublo ay ilang garahe lang ang nawasak. Sinabi rin ng Kremlin na winasak nila ang matagal ng bakanteng gusali ng komad ng hukbong lupa ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Kyiv. Ngunit nagkalat sa social media ang mga video ng sinadyang pag-atake ng Russian missile sa mga tirahan, paaralan at maging sa Chernobyl Museum sa Kyiv. At lalo pang naging kapansin-pansin na akto ng pagganti ayon sa tawag ng Kremlin ang pagsira sa isang shopping center at palengke sa Lukyanovka sa Lukyansk. Narito ang tunay na epekto ng mapanirang atake ng mga Ruso. Ngunit higit sa lahat, muling napahiya ang Russia. Ang paggamit ng sobrang mahal at di umani makabagong missile na Oreshnik ay nagdulot lang ng pagkasira ng mga garahe at wala nang nagulat dito. Talakayin natin sa episode na ito ang mga naging epekto ng pag-atake sa Kyiv kagabi at sa kasamaang palad, hindi lang sa Kyiv. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago yun, pakisubscribe sa YouTube channel na ito. I-like ninyo ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Lubos ako magpapasalamat sa inyo dahil dito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ng link. Doon namin agad ipinopost ang mainit na balita. Sisimulan ko ang episode sa kung ano ang ginamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Noong gabi ng Mayo 24, nadlunsad ang Russia na malawakang pinagsamang pag-atake sa Ukraine gamit ang mga attack drone. Misal na pinakawalan mula himpapawid, dagat at lupa, pangunahing target ang Kiev. Naitala ng mga tropang radio-technical ng hukbong pangimpapawid ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 670 kagamitan para sa pag-atake mula sa himpapawid. Partikular, 70 na missile at 600 na drone ng iba't ibang uri. Particular, ito ay isang medium-range ballistic missile na Oreshnik na inilunsad mula sa Kapustin Yar sa Astrakhan Oblast ng Russian Federation. Dalawang aeroballistic missile. Mga misal na Ka-47 M2 Kinzhal, lugar ng paglulunsad, Lipetsk Oblast ng Russian Federation. Tatlong misail na Zircon laban sa barko, inilunsad mula sa sinakop na Crimea at Kursk Oblast ng Russia. 30 ballistic missile na Iskander-M at S-4 naraan na lumipad mula Bryansk, Kursk at sinakop na Crimea. 54 na cruise missile na Kisangdaan at isa Iskander-K at Kaliber inilunsad mula Vologda, Kursk Oblast ng Russia at Black Sea. Bukod pa rito, lumipad din sa Ukraine ang 600 na attack drone na uri ng Shahed, Gerbera at Talmas, ang loitering munition na Banderol at drone imitator na uri ng Parodia. Sa pamamagitan ng depensang panghimpapawid, 604 na target ang na-shootdown o na-suppress, kabilang dito ang 55 na misal at 549 na drone ng iba't ibang uri. Bukod dito, 19 na misail ng kalaban ang hindi umano tumama sa target. Sa kabuuan, naitala ang pagtama ng 16 na missile at 51 na attack drone sa 54 na lokasyon, pati na rin ang pagbagsak ng mga na-shootdown na drone sa 23 na lokasyon. Ang mga kuha ng pag-atake sa Kyiv na lumabas sa internet noong umaga ng Mayo 24 ay talagang nakakagulat dahil sa laki ng pinsala. At susunod, iminumungkahi kong panurin natin ito nang walang mga komento.
Sa oras ng pag-record ng episode na ito, alam na may 4 na nasawi at halos 100 sibilyan ang nasugatan. Naitala ang mga pagkasira sa lahat ng distrito ng Kyiv, kabisera ng Ukraine. Sa Darnitsky, nasira ang dormitoryo. Sa Desnyansky, ang supermarket at shopping center. Tinamaan din ng drone, misil at debris ang mga mataas na residential building. Partikular, 16 palapag na gusali sa distrito ng Obolonsky, 23 palapag na gusali sa Solomyansky, 23 palapag na gusali sa Holosivsky at 24 palapag na gusali sa Pechersky. И 20-этажку в Печерском районе. Dagdag pa, 2 bahay, 2 paaralan at 1 sentrong pang-opisina ang nasira sa Shevchenkivsky district ng kabisera. Ang pag-aalis ng mga guho at pag-apula ng mga sunog ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Sa rehiyon ng Kyiv, 2 lalaki ang naging biktima ng pag-atake sa mga distrito ng Buchansky at Obukhovsky. 9 pang tao, kabilang ang 1 sanggol, ay nasugatan. 5 ay residente ng Fastovsky District, 2 sugatang babae ang nospital, ang iba ay tinulungan sa mismong lugar. At makikita sa mga kuha mula sa kabisera na sinadya ng mga sundalong Ruso na tamaan ang mga sibilyang lugar. Sa mga kuha, malinaw na naitala kung paano sinadya ng mga misil na ito na atakihin ng mga tirahan, tindahan, negosyo at mga institusyon ng edukasyon at kalusugan. Sa Kyiv at mga karatig na lugar. Susunod ako, Yurik. Dito na lang ako. Ayun na nga sa inyo. Diretso talagang tumama ang raketa sa parking sa... Nalaka siguro ang pagsabog. May isa ko doon na nasunog. Pababa siya. Gaya ng dati. Yumra. Mayroong magandang umaga para sa iba. At may sasakyan doon sa mini group ko. Kaya paalala lang, hindi tayo pupunta doon. Ayan. Tatlo. Putang ina, pwede pa nga ito. Pinakakapansin-pansing ginawa ng mga Ruso ay ang pag-atake sa Lukyanovka, distrito sa Kiev. Noong gabi pa lang, kumalat na sa internet ang mga larawan mula sa Lukyanovskaya Underground Metro Station kung saan nasira ang escalator dahil sa pagsabog at bumagsak ang plaster mula sa kisame. Pero kinaumagahan, naging malinaw kung saan talaga tumama ang mga Ruso, sa itaas, sa lupa. Nasunog ng tuluyan ng palengke kung saan nagtitinda ng prutas at gulay ang mga lola mula sa kanilang bakuran. Sa lugar at tuluyang nasunog ang shopping center na Kwadrat. Mukhang ito talaga ang totoong target ng paghihiganti ng mga Ruso. Ipinahayag din ng mga Ruso Россияне также сообщили, что якобы...
Ang command ng hukbong lupa ng sandatahang lakas ng Ukraine sa kalye Degjerevskaya sa Kiev. Ipinahayag din nila ang pagkasira ng kalapit na gusali ng command ng mga puwersa. Dito, kailangan kong ibahagi sa inyo ang mahalagang impormasyon. Sa teritoryo ng command ng hukbong lupa sa Kiev, mula unang araw ng digmaan ay wala ng tao ron. Sa totoo lang, lahat ng ganitong pasilidad militar sa Kiev ay matagal nang nailipat ang command sa ibang lugar. Pero kung saan talaga nagkaroon ng malakihang sunog ay sa isa sa mga bodega sa Bucha District ng Kiev Region. Pero ang pinakakapansin-pansin dito ay noong gabi ng Biyernes hanggang Sabado, tinamaan ng Russia ang lungsod ng Bila Tserkva sa Kiev Region gamit ang medium-range ballistic missile na RS-26 Rubes. Ibig sabihin, Oreshnik na may kinetic warheads, kinumpirma ito ng tagapagsalita ng hukbong himpapawid ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Yuri Ihnat. Tinitiyak ng mga Ruso na sinubukan nilang atakihin ng isang malaking paliparan ng transportasyon. Pero sa totoo lang, lahat ng bahagi ng napakamahal na Rusong misil na Oreshnik ay tumama sa isang kooperatiba ng mga garahe at agad na kumalat sa internet ang mga larawan mula ron. Kinomentuhan na ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang pag-atakeng ito at ilalahad ko lang ang kanyang sinabi. Hindi na rin daw masabi ni Putin ng maayos ang salitang ura. Pabulol siya magsalita pero mga gusaling tirahan pa rin ang nilalabanan ng mga misil niya. 3 Russian missile ang tumama sa pasilidad ng tubig ng sunog ng palengke, sumira sa 12-12 ng tahanan at ilang paralan at pinakawalan pa ang Oreshnik niya sa Bila Tserkva. Hindi na talaga siya matinong tao. Kung hindi niya napanood, sa dulo ng episode ipapakita ko kung ano ang tinutukoy ni Zelensky kapag sinasabi niyang hindi na kayang magsalita ng maayos si Vladimir Putin. Hindi pa niya kayang isigaw ng malakas ang ura. Para marinig nila ang 3 beses na ura. Ura, 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 ura. Dito ko ilalagay ang tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Magagawa ito gamit ang kahit anong donasyon sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.